Magandang araw sa inyo lahat, mga kapatid. Gabi yata i-play na itong recorded video ko. At kahit araw rito sa amin, dito po ako sa likod naming quarantine area. Actually, ako'y masaya sapagkat negative po yung result namin. Pero tatapusin talaga namin ng 14 days quarantine. Pinili ko na po yun para naman wala masabi, no? Lalo na mga kapitbahay. So, kumusta na kayo dyan? Sa Maynila, sa mga kapatid namin sa Maynila, sa ating mga follower sa YouTube, sa FB Live. Pasensya na kayo, hindi ako makapag-live. Pero ito, recorded video. Courtesy na rin sa kay Iliel Marbael Consigna, no? Na siyang gumawa nito lahat. At ako nagpapasalamat sa Diyos na napakabuti niya, hindi niya kami iniwan. Tayong lahat, hindi lang kami. Hindi, napakabuti niya sa ating lahat na sa haba-haba ng panahon ng problema, sa krisis na nangyari sa atin, eto, binigyan pa rin tayo ng ibang araw ng buhay sa bawat isa sa atin. So, kumusta na lang lahat, ha? Pasensya na. Medyo, tawag rito, hindi tayo nakapag-ayos. Tingnan yung mga background naman. Nasa bundok kasi kami. So, dahil nga walang signal, kaya hindi tayo nakapag-live. So, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pagpatuloy pa rin po natin ang pagsunod sa batas ating gobyerno. Huwag tayong maging magulo, huwag tayong pagulo, huwag pasaway, sapagkat matatapos na rin ito lahat. Bueno mga kapatid, hindi na ako magtatagal pa. Dadalhin ko kayo sa isang mensahe, sa usa ka mensahe, no? Tagalog, Bisaya lang akong gamiton ron. Sa isang message na kung saan magbibigay ito ng kaliwanagan, no? Kung ano ba talaga ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Ito, ang pamagat ng message ko is the reality of the name Emmanuel. Yun, ang katotohanan sa pangalang Emmanuel. Basahin po natin sa Isaiah, Kapitulo 7, versikulo 14. Sa Bisaya lang po, and then tatagalugin ko na lang para sa ating mga follower na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Sa Isaiah 7:14 sabi rito, busa ang Ginoo gayod, may muhatag kaninyo usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manamkon ug mag-anak og usa ka anak nga lalaki o pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. So, itong pangalang Emmanuel mga kapatid, this was already prophesied by Prophet Isaiah. Ang distansya ng Panginoon Jesucristo at ang Isaiah nung nagkatawang lupa na ang Panginoong Diyos na salita, according to John chapter 1 verse 14, thousands of years mga kapatid. Pero mula sa bibig ng propeta na si Propeta Isaias, kanyang sinabi na merong isang marka na ibibigay ang Diyos, no, doon sa kanyang mga tauhan, at ito'y isang birhin daw ang magbubuntis at siya'y magkakaanak ng isang anak na lalaki na kung saan tatawagin itong Emmanuel. Ngayon, kailan po ito naganap? Naganap po ito nung isinilang ang Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa Matthew chapter 1 verses 18 to 23. Sa Isaiah 7:14, hindi pa po binigay kung anong kahulugan ng pangalang Emmanuel. Pero rito na po, nung naganap na ang propesiya, nahimo ng propesiya, meron ng meaning ang salitang Emmanuel. Basahin po natin sa Matthew, libro ni Mateo, Kapitulo 1, 18 hanggang 23. Sabi po rito. Okay. Sabi rito, sa Bisaya, ug ang pag-anak ng Jesucristo na hitabo sa ingon nini nga paagi. Sa diha nga iyang inahan nga si Maria, kaslunon pa kang Jose, so wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinagi sa Espiritu Santo, ug si Jose nga iyang bana, sanglit tao man siyang matarong nga dili buot magpakaulaw kaniya, nakaunahuna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat nini, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinagi sa damgong mingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa ka Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paghanganlang si Jesus, kay siya mao man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinagi sa propeta nga nag-ingon, tanawa usa ka birhen magasamkon og magaanak og usa ka bata nga lalaki, og iyang ngalan pagatawgong Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Diyos uban kanato. Ito po yung katuparan, no? Yung kaganapan ng propesiya ng Isaiah 7:14.
Sa Isaiah 7:14, hindi binanggit doon ang pangalang Jesus, kundi ang pangalan ng bata na Emmanuel. Alam mo, nung nabuntis na si Maria, kasi virgin siya mga kapatid The word virgin meaning untouched, no? Kahit nahalikan ka pa ng isang lalaki, nayakap, basta hindi ka pa nagalaw o nakuha yung pagkababae mo, you are called a virgin. Noong panahon na yon, meron siyang karelasyon na si Jose. Pero dahil nga, ano tawag rito, hindi pa sila ikinasal at hindi pa sila nagsiping dalawa, si Jose at saka si Birhing Maria, ang Biblia nagsasabi na si Maria sa Bisaya pag ikonsara, no? Sa Espiritu Santo og nabuntis. Meaning, mga kapatid, si Jesus ay hindi galing kay Jose. Kaya nga sabi sa kasulatan, lalang ng Espiritu Santo. Galing dito sa Matthew chapter 1. Basahin natin. Jose, sa versikulo 20. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat nini, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinagi sa damgog mingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa ka Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Ang gisultihan si Jose, pinagsabihan si Jose, na yung bata na nandoon sa sinapupunan ni Birheng Maria ay hindi gikan kay Jose. Hindi galing kay Jose, kundi galing sa Espiritu Santo. Yun po yun. At sa verse 21 sabi rito, igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong pagangan lang si Jesus, kay siya mao man ang magaluwas ang katawhan gikan sa ilang mga sala. O kining tanan na hitabo tuman sa gisulti sa Ginoo, pinagi sa propeta nga nagingon, tanawa usa ka birhen magasamkon o magaanak gikan sa bata nga lalaki. Gikan sa usa ka bata nga lalaki, iyang ngalan pagatawgong Emmanuel. Yun yung sabi nung anghel, no, nung kay Jose, na huwag niyang hindian na si Maria sapagkat yung anak na yon hindi galing sa ibang lalaki, hindi kay Jose, kundi galing sa Espiritu Santo. At merong specific na pangalan na ipapangalan doon sa bata na iaanak ni Maria. At ang sabi, bigyan mo ng pangalan ang bata na ang pangalang Jesus, meaning He will save His people. So ang salitang Jesus is a Savior to His people, di ba? At meron pang ibang pangalan na binanggit doon na kung saan kaganapan sa Isaiah 7:14, yung sinabing, and you shall call His name Emmanuel, meaning God is with us. So maliban na yung anak na si Jesucristo na binuntis ni Maria, pag papangalan ng Jesus, meaning Savior of His people, ikalawa, tinatawag din siyang Emmanuel, meaning God is with us, mga kapatid. So may Savior, and then God is with us. Yun yung salitang Emmanuel. Pero doon tayo focus sa Emmanuel, no? Kasi alam na natin, wala na po pong ibang pangalan na makapagligtas sa tao sa kanyang lahat na kasamaan at kasalanan, maliban na lamang sa pangalan ni Jesus. Acts 4:12. Di ba? Gawa 4:12. Hindi po pangalan ng reliyon, hindi pangalan ng kung sinong sinasabing sugo, hindi pangalan ng sino-sinong apostol, hindi po pangalan ng pare, neither pangalan ng isang denominasyon ang makapagligtas sa atin, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, dahil siyang ibinigay ng Ama kung saan lahat tayo ay maliligtas kung tayo ay mananampalataya sa Kanya at tatanggapin ang Kanyang libreng kaligtasan na ibinigay sa atin at magsisi sa ating mga kasalanan. So, alam na natin yan, di ba? Pero minsan, hindi natin napupukusan yung salitang Emmanuel, yung pangalang Emmanuel na ipinangalan doon sa bata. Nang isilang ang Panginoon sa Kristo, isa sa Kanyang pangalan is, maliban sa Jesus, which is Savior of His people. Ikalawa is pinangalanan siyang Emmanuel, meaning God is with us. Hindi po man is with us. Yun yung intindihin natin. God is with us. Kung nagbabasa ka ng Biblia, maiba yung tingin mo sa Panginoong Jesucristo. Maliban na siya ay tagapagligtas, isa rin ay Diyos na kasama natin. God is with us. Ito malaking impacto sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung malalaman natin na once tayo ay nakipagrelasyon sa Panginoon Jesucristo, tatanggapin natin sa bilang Panginoon at tagapagligtas, there is also an Emmanuel functioning on His name and in His person. And that word Emmanuel, which is His name, meaning is God is with us. Malaking impacto Pag naintindihan natin yan, mga kapatid, meaning God is with us, to His people. God is not on our, God is not with, He is not with
on our dogmas, creeds, or religion, di ba? Hindi po siya naandyan sa ating mga pagtuturo, sa ating mga reliyon, sa ating mga denominasyon, sa ating mga churches, but He is with us, with His people. So sana maintindihan natin yung pangalan ng Panginoon Kristo. When the Bible said that His name is called Emmanuel, shall be called Emmanuel, meaning God is with us. Nung isinilang ang Panginoon Kristo, at kung iyong tatanggapin ngayon, meaning, ang presence ng Panginoon Kristo dito sa atin, He is with us, which is, He is God, di ba? God is with us. Sipin mo yan. Taong makasalanan, basta pinili ng Panginoon, hinirang ng Panginoon Diyos. Taong may kahinaan, basta may Panginoong Hesukristo doon sa kanyang buhay, maliban na siya maliligtas sa kanyang kaluluwa at sa kanyang kasalanan, God is with him. Yun po yun. Yun yung kalamangan ng mga taong nananampalataya sa Panginoon Hesukristo. The word with us is malaking impact po yun di ba? Ano tong Diyos? Itong Diyos na to, itong Panginoong Hesukristo, He is omnipresent. The word omnipresent, present everywhere. Matthew 18:20, sabi niya, 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Yun po yun yung sabi. He is omniscient. Alam niya kung anong nasa isip natin. All-knowing God. He is with us. Hindi po siya tao. Hindi ba? Yun yung mali. Yung Christology natin, na tinitingnan lang natin ang Panginoon Kristo ay isang tao lang. How can be a man only? He is God who became flesh, sent by the Father. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. His only begotten Son. Ang ibinigay po, anak, natural, ang nagbigay, Ama. His Son So may ama at may anak, di ba? Wala pong confusion doon kasi nakasulat yun Importante lang pananiwalaan mo. Mako-confuse ka lang kaya gagawa ka ng ibang doktrina. Sabihin mo na ang anak ay siya ring ama, although I and my Father are plural, one. Gagawin mo na lang na ang anak at ang ama ay magkapareho, di ba? Pero sabi nga kasulatan what is written is written. Kung nababasa natin dyan, isa ang Diyos, huwag mong tatluhin. Kung mababasa mo na ang ama ay Diyos, mababasa naman talaga, tanggapin mo. Nakasulat what is written is written. Kung mababasa mo na ang anak Diyos, mababasa, basang-basa, tanggapin mo. Kung mababasa mo ang Espiritu Santo ay Diyos, basang-basa, tanggapin mo rin. Ngayon, kung questionin mo, bakit naging isa ang tatlo? Tanungin mo ang Biblia. Diyan tayo nagkakamali Dahil yung iba, yung paniniwala nila sa Panginoon Kristo, tao lang. Hindi He is God who became flesh. John chapter 1 verse 14. In the beginning, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. 1 Timothy 3:16. For great is the mystery of our faith, that God became flesh. Ang sabi sa 1 Juan, kung hindi ka naniniwala at nagtuturo ka at ang pinanampalatayaan mo ay ang Kristo na hindi naging laman, that God did not become flesh, antikristo ka. Kaya itong naisilang, itong Diyos na naging laman, Diyos na anak naging laman, tinatawag Emmanuel. He is God who is with us. So He is omnipresent, present everywhere, omniscient, alam niya lahat ang mga nangyayari, and omnipotent, all-powerful, lahat ng bagay ginawa through Him and by Him and for Him. Yun yung sabi ng Colossus, mga kapatid. So, if God is with us, He is spiritually tangible. Meaning, madara mo in the spirit. You cannot connect fleshly to Christ. Kasi hindi na po siya visible, hindi na siya physically visible. Pagkatapos siya nabuhay na maguli, umakyat siya sa Ama. At ang sabi niya is, 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Paano naging tao yan? Ayaw maniwala sa Panginoon Kristo, huwag ka na maniwala sa Diyos. Kasi ang Ama nagte-testify na yung kanyang anak, this is my son whom I am well pleased, matapos bautismo ng Panginoon Kristo. Kung hindi ka maniniwala na Panginoon Kristo ang pagligho, ka na maniwala sa kanyang Ama. Na nagsabi na lahat ng paghatol ay kanyang ibinigay doon sa kanyang anak. Hindi ba? Kung niniwala ka na si Kristo tao lang, wala na maniwala. Doon sa sinasabi niya, na 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Pag hindi mo pinaniwalaan yun, hindi ka naniwala doon sa Ama, kasi yung Ama nga,
ang siyang nagpadala sa anak. So, very inconsistent inconsistent yung ating mga statement natin at ating mga creeds, ating mga dogmas, ating mga theology. Hindi ko po sinasabi na kami lang tama, ang Biblia po ang tama. Kung ano nakasulat sa Biblia, yun po yung ating paniniwalaan. So, He is omnipotent. So, ito palang Diyos sa kasama natin, although He is a spirit, si Christ, He is spiritually tangible. The word tangible meaning, madama mo, ma-felt mo. Hindi mo mahawakan physically, pero makakakonek ka spiritually. He is with us. Hindi pa siya mag-abandon. Kaya nga itong crisis na to, sabi nga sa 1 John chapter 5, kung di ako nagkamali, sino ra ba? Kinsa man kunoy mo daog sa kalibutan? Kinsay mananaog sa kalibutan? Kundili siya nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Diyos. Why? Anong pangalan ng anak ng Diyos? Jesus, which is our Savior. Ililigtas tayo kung lalapit tayo sa Kanya. He is Emmanuel, God with us. He is with us. Ibig sabihin mga kapatid, kahit ano pang darating na panganib sa atin, basta mananampalataya ka, hahawa ka doon sa pangalan ng Panginoon Kristo, hindi siya pwedeng i-abandon niya ang kanyang word Doon sa lahat ng mananampalataya sa kanya, hindi siya mag-abandon, hindi kanya iiwan. Basta mananampalataya ka maliban sa pangalang Jesus, which is Savior, mananampalataya ka doon sa kanyang pangalan, Emmanuel. It is functioning. Titindigan ng Panginoon Kristo yung kanyang pangalan. Hindi siya katulad natin, na kung minsan sinisira natin ang ating pangalan, di ba? Totoo naman yan Pero hindi niya kayang sirain yung kanyang pangalan. Hindi niya kayang pasinungalingan yung kanyang pangalan. And the word Emmanuel, the name Emmanuel, meaning is God is with us. Kaya ito po yung ginadasig tamo, no? Kamang mga nagasalig sa Ginoo, sa Ginoong Jesucristo. He cannot forsake us. He is with us. Sa krisis na to, alam mo, mga kapatid, hindi na issue kung anong maibibigay ng gobyerno. Hindi na issue kung ano maitutulong ng kumpanya. Hindi na po issue yan. Ang issue dyan, kung may Panginoon ka, hindi kanyang iwan. Bakit? Yung nasa sayo, the God who is with us is so omnipotent, makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang mga imposible sa buhay natin. Yung mga pinag-aalala natin, kaya niyang gawing posible. He is omnipresent. A very present help in our trouble. Kaya nga kayo mga nakikinig sa akin, that Emmanuel, the name Emmanuel, na ipinangalan doon sa bata, don't be afraid. Hindi ka iwan yan because God is with us. Diyos ang nasa sa iyo. Hindi po reliyon. Ngayon, no? Ewan ko kung totoo. Kasi wala ako nababasa dito na news. Kaya wala nga ang signal Pero may nag-report sa akin, umakyat dito, nagdala ng pagkain. Sabi, meron daw mga simbahan dyan sa Maynila. Ewan ko kung totoo May mga simbahan daw sa Maynila, ni-lockdown mismo. Ando doon na yung ministro, tsaka yung pastor, tsaka yung mga member. Ewan ko kung totoo. Basta yun yung report. Ni-lockdown. Bakit? Nag-mass gathering na hindi sinunod yung protocol. Kaya yun sabi ko sa inyo, itama natin. Sabihin natin, sinamahan tayo ng Diyos. Pero yung Diyos na yan, hindi lawless. Intindi mo yan hindi lawless. Ibig sabihin na lawless, sumusunod yan ng batas. Kaya huwag kayong magiging fanatic. Kaya ako, inis na inis. Sabihin ko na lang sa inyo, salitang inis, hindi mura yan. Inis na inis ako. Lalo na doon sa mga reality of Christ. Na inuuna raw ang Diyos. Pero bakit natatakot sa gobyerno? Pinagbabawal ang mass gathering. Tapos inuuna nila ang Diyos, walang makakapigil sa kanilang pagsamba. Ang tanong ko, bakit mayroong nagbabantay? Para makita nyo kung may gobyerno ba na manghuli. Tapos pagka kayo, ano tawag dyan? Nakita dyan, takot-takot kayo, nagtitibulaag. Watak-watak agad, nagkahiwa-hiwalay na agad. Mali. That is not a movement of a God who is with us. Tapos, pinayagan yung iba. Mass gathering, at least 50%. Bawal ang senior, bawal ang mga bata. And why is it? Nagsamba kayo sa Diyos dyan. Sinasabi nyo, kasama namin ang Diyos. Tapos ngayon, ayun, lumabag kayo sa batas. That is not the movement of God. That is not His presence. He is with His people na hindi lawless. Sumusunod sa batas.
Maliban na lang siguro kung ang kanyang pagka-Diyos ay ikukumpetensyahan. Sasabihin ng gobyerno, okay, huwag na kayo magsamba. Halimbawa lang ha, ang presidente ng sambahin, ito na yung larawan ng sambahin, ito na yung image, hindi na pwede yan. We will rather obey God than man. Kaya mag-isip-isip tayo ngayon, di ba? Ikalawang problema na dapat malaman natin to salitang Emmanuel, yung mga pangangailangan natin ngayon. Full of uncertainties ang ating mga hinaharap. Mga kapatid, ating kinabukasan, totoo, hindi ka wala ng pananampalataya kung sabihin mong hindi mo alam ang bukas. Natural. Sabi nga ng Bible sa James. Huwag kang magmayabang sa bukas, hindi mo alam ano mangyayari. Our life is like a vapor. Here today and gone tomorrow. Buti sana kung umabot ka pa sa bukas. Ang problema, here today and gone today. Hindi ba? Yun po yun, kasi ang lahat pong mga uncertainties natin, yung kinabukasan mismo natin, nandun doon sa kamay ng Diyos But if God is with us, He holds our tomorrow, hawak niya Kaya, igadasig na ako sa inyo mga naminaw, particular na sa Reality Press, kamong na sa gawas. Lalo na kayong may mananampalataya. Huwag nyo naman i-post sa FB yung, tawag dyan, kawalan ninyo ang pananampalataya. Kung gusto ka lang na magpa-advise, huwag mong i-post. Dapat i-post natin dyan, puro full of faith Ano kaya, diretso mo na lang pag-message sa akin yung problema mo. Hindi yung ipopost mo dyan. Kailangan ka ng atensyon. Kasi ang magbabasa niyan, feeling siguro gusto mong kaawaan ka. Pero kung magsasabi sa'yo, hindi ka naman dapat kaawaan Bakit? Kahit mahirap yung sitwasyon mo, sabihin ko sa'yo, dapat tumayo ka sa pananampalataya. Dapat maging matatag ka. Kasi hindi luha ang solusyon nito Tatag ng isip, tatag ng puso, tatag ng pananampalataya. Bakit sinasabi kong hindi ka dapat kaawaan? May Diyos ka. May Diyos ka. May Emmanuel ka. God is with you. Kung may Kristo ka, if God is with us, then who can be against us? Di ba? Ito po issue ng pananampalataya. This is not a matter of talking only. This is not a matter of theology. It is a matter of faith. Nagagawa natin ng aksyon. So, ako mudasig ninyo, mga igsoon. Kibalo ko nga, daghang kayo itong problema sa unahan. Datay mga kabalaka sa atong pamilya, sa atong anak, sa atong kagalingon, sa atong health, sa atong ginabuhig, uban pa. Pero ang pulong sa Diyos, nagsulti na. Na maliban na sa Jesus, which is, He will save. He is a Savior to His people. He is an Emmanuel. God is with us. Alam mo mga kapatid, napakalaking lamang natin. Siguro sabihin mo, the problem is with you. Ang kabalaka nasa sa iyo. Ako masasabi sa iyo, there is far greater, more than greater than your problem that is with you. Your uncertainties, your anxieties, your fear. And that great is, yung greatest na yan is, ang Lord mismo. God is with us. He is our Emmanuel. He is so spiritually tangible, kaya kausapin mo. Umiyak ka sa kanyang harapan. Sabi ng Biblia, casting all your cares upon Him. Through Christ. To Christ. Ibigay mo lahat. Kausapin mo siya. Tatay mo siya. Tagapagligtas mo siya. He is your Emmanuel. Tatagan mo ang pananampalataya mo. That is your advantage. If you believe in Christ. Kaya nga sinasabi ko sa last days, hindi na issue yung religion, hindi na issue yung gaano ka katagal nagsasamba. Ang issue rito, gaano ka katatag. Ipinamumuhay mo ba yung mga pananampalataya mo, hindi ba? So He is our Emmanuel. Yun po yun. Kaya konting tawag rito, kahit words of comfort lang mga kapatid. Alam ko, kalagayan nga namin dito Pero at least, ako mismo magtestify na itong tatay natin nasa langit, yung ama natin na nasa langit, yung daddy natin na nasa langit. Basta mananampalataya, wala sa Kanya. But, He is real, no? He is not a theory. God is not a theory. He is a person. God is not a fiction.
God's story is not a tale, a fairy tale, no. That is real. Katotohanan po yun. God is with us, meaning person to person. The human being and the God who is powerful and holy is with us. Meron tayong interlocking. Alam niyo mga kapatid kung mabubuksan lang ating isipan, alam mo yung mga nangyaring quarantine namin? Mula pa Maynila, 4 months lockdown, 14 days rito. Doon ko, napalalim ang pagkakaintindi ko sa kanya mga salita may mga pag-alala, mga takot ganon, pero once you will be immersed by His Word, no? Doon sa truth, katotohanan na siya pala ay Diyos, hindi theoretical God, neither hypothetical God, but a real God. Wala ka dapat ikatakot. Tama ang salita ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Kayong mga kapatid namin nasa labas, alam ko nararamdaman nyo, I sympathize with you. Pero hindi ako nakipag-sympathize para kaawaan mo yung sarili mo. I sympathize your hardship. Pero masasabi ko lang ganito, mula sa kahirapan mo, isipin mo kung totoong may Diyos ka. Tumindig ka, huwag mong kaawaan yung sarili mo. Maging matapang ka. Bakit ka maging matapang? Because there is God, a very present help in our trouble. Psalm 46:1. God is our refuge, a very present help in our trouble. Palulusutin tayo. He is on our dead end sa panahon ni Moses. Nung nilid niya ang Israel, di ba? Kaharap niya, Red Sea, wala sa lulusutan. Doon sa likod, hinahabol sila ng sundalo ni Paraon. And God is there, on their dead ends. Gumawa siya ng way doon sa walang daan. Ginawa niyang daanan ng dagat. And the people of Israel, His people, pass. Yun po yun. Kasi yung issue ngayon hindi na matter of emotion matters of faith. So, saying God, no? Patapusin ko na to. Yun lang, konting pagdasig sa inyo. Pasalamat tayo sa Panginoon sa Kristo dahil sa ipinadala ng Ama. He is Jesus, the Savior of His people. Second, He is our Emmanuel. Hindi tayo iiwan. God, who is with us. So, ang Diyos sa tabi mo, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na presente, ang Diyos na alam niya kung ano yung mga kailangan. Tatagan natin, mga kapatid, natin pananampalataya. Kumapit tayo sa Kanya, yakapin natin siya. All of our anxieties, fears, pati na po uncertainties sa ating mga kinabukasan. Hawak niya lahat yan. Wala tayo Wala sa ating kamay. Kaya magpakumbaba po tayo, lapit tayo sa Panginoon sa Kristo. Palalimin pa natin ang ating relasyon sa Kanya. So hindi na ako magtatagal mga kapatid. Salamat sa kasama ko rito na siyang gumawa nitong video na to para maayos naman ng Eliel Marbael Consigna at kay Pastor Jun Giral. 3 lang kami rito magkasama. So maraming salamat sa pagkikinig nyo. Gabi-gabi meron tayong recorded, hindi po live. Pero for sure, if God is willing, tutulungan tayo ng Diyos. Pag matapos na kami rito mga kapatid, magla-live na po ako. So, ingat kayo, sarili nyo. Emmanuel, God is with us. Hanggang dito na lang po ako, Brother Dodong Gonzales, sasabi sa inyo. Bye-bye. God bless. Come on.